At so, ayun na nga, to the rescue na ang bunso, na ilang buwan na lang, hindi na siya bunso, kasi meron ng upcoming baby. O, yan. So, ang A natin is eto. Yung patingin. Hi guys! For today's video, mag-unboxing tayo ng in-order ko na cabinet para kay Baby Brandon na aming bunso na paparating. So ayan na nga, to the rescue ang aking bunsong anak sa ngayon na si Gian. Pero inamant na lang hindi na siya yung magiging bunso dahil magkakaroon na siya ng bagong kapatid. So eto nga guys, quick story lang tayo. Alam niyo ba guys na ito yung pinakamahirap sa lahat ng pagbubuntis na naranasan ko. Pang 3 kids ko na to pero ngayon ako hirap na hirap dahil sobrang selan ko magbuntis. Pero ito yung pinakamasaya kahit pinakamahirap na pagbubuntis sa akin. Kasi kung mapapansin niyo sa mga previous vlog ko, ngayon lang ako naka-experience guys na mamili ng gamit ng anak ko habang nagbubuntis. So ayun na nga, medyo naiiyak ang lola niyo dahil alam niyo ba na noon nung kapanahunan ni JB at ni Gian nung pinagbubuntis ko sila, as in never silang nakagamit guys ng mga bagong gamit or pinamili ko sila. As in dahil sa sobrang bata ng pagbubuntis ko noon, hindi pa talaga ako well prepared financially, physically, mentally, at lahat-lahat po emotionally hindi pa ako well prepared. Kaya sa mga viewers namin dito, na lalo na yung mga estudyante na katulad ni Gian, lagi niyong tatandaan, susunod kayo sa magulang kung ano yung nararapat na sinasabi nila sa inyo, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng boyfriend at girlfriend. Ayan, hanggat bata pa kayo, wag niyo munang iintindihin yan. Make it sure na mag-aral kayo ng mabuti, hindi man sa ngayong elementary kayo hanggang sa high school kayo, hanggang sa pagtanda nyo guys. Kasi alam nyo ba, maling-mali rin talaga na pumasok kayo sa sitwasyon na hindi pa kayo ready tapos magkakaanak kayo. Ganun ang pinagdaanan ng tita nyo. So, bata pa lang ako, nag-asawa ako, naging anak ko si JB, naging anak ko si Gian, na walang-wala akong experience sa buhay, wala akong matinong trabaho, as in wala guys. Kaya, matagal ko talaga silang iniwan for the sake na mapaganda yung future namin. So ngayon sa experience ko na to, sobrang saya ko, sobrang overwhelming, sobrang hindi ko makakalimutan kahit ang hirap-hirap ng pagbubuntis ko na masyado akong sensitive sa pagbubuntis ko, tapos maselan. Gawa nga siguro ng dahil may edad na ako. So yun ang pinagkaiba guys, bata ka nag-asawa, hindi ka handa, hindi mo mabibili yung mga bagay-bagay na kailangan ng anak mo. Unlike kapag medyo may edad ka na, katulad ko, naging handa ako at well prepared na ako ngayon sa paparating naming upcoming na baby. Alam nyo ba ang pinakamasaya doon? Yung nakikita ko na yung dalawa na malaki na, si Ate JB at si Kuya Gian. Diba natutulungan na nila ako? Ang bilis-bilis lang ng buhay sa akin ngayon, magaan ng buhay kasi hindi na ako nahihirapan dahil isang tawag ko lang sa kanila, nak, masakit yung ganito ni mama, nak, ganyan-ganyan. Lalapit na agad yung dalawa kong anak. Unlike dati, nung pinagbubuntis ko si Ate JB, halos 1 year lang ang pagitan nila. Grabe, gumagapang pa lang si JB, lumalaki na si Gian sa tiyan ko. Diyos ko, sinusuntok-suntok pa ni JB yung tiyan ko, diba? Sobrang hirap. Kaya ngayon, sobrang sarap ng buhay ko sa pagbubuntis ko dahil nandyan yung dalawa kong anak. So, ayan nga guys, diba? Natutulungan na nila ako kung ano yung mga kailangan kong gawin, kung ano yung mga kailangan ng kapatid nila. At hindi lang yan, hindi yan nagsiselos guys ha. Sobrang excited yan. Kunyari lang yan nagsiselos pero wala siyang pake kahit hindi na siya magiging bunso. At so, ayun na nga guys, going back tayo dahil tapos na ako magdrama. So, ayan na nga, ginagawa na ni Kuya Gian yung cabinet ng kanyang kapatid. So, ayan nga, makikita nyo siya. Siya lang mag-isa niyan ha. Binabasa ko lang instruction pero siya lahat ang gumagawa. Hinayaan ko talaga siya. Ganyan ka-responsable yung anak ko dahil magiging kuya na siya. At sobrang excited niya sa paparating naming baby. So, ayan nga guys, lagi kayong magpapakabait. Yan, katulad ng anak ko. Lagi ako dyan nagpapatulong sa kanya kasi sabi ko sa kanya, kuya ka na, dapat alam mo na yung kailangan mong gawin, dapat tulungan mo si mama, ganyan-ganyan. Ganyan siya, kaya ganyan siya kasi pag tinutulungan niya talaga ako sa lahat ng mga gamit ng kapatid niya. Siya yung lagi kong katuwang naaayusin niya. At eto na nga guys, yung magiging final outcome niya na natapos na ni Gian yung cabinet ng kapatid niya. Oh, yan. Until our next vlog. Na-perfect niya na yung kanyang lagayan ng damit ng kapatid niya. Galing na, kay ka sa vlog ko. Thank you.